Alamin naman natin ngayon ang update sa sitwasyon sa mga kalsada sa Metro Manila. Makapanayam natin si MMDA Flood Control Information Center Team Leader Bobot Balbaboco. Magandang hapon po, Sir Bobot. Yes, Ma'am Ana, magandang hapon din po at saka sa ating mga taga-panood ng PTV4. Sir Bobot, bigyan niyo naman kami ng update sa mga kalsada natin ngayon. Ano yung mga hindi madaanan, may mga mataas ang baha? Yes po, unahin po natin na Ma'am dito po sa Maynila area, no? Kung saan po ang Espanya Antipolo po natin, nananatili pa rin po ang tubig baha sa taas na 15 to 16 inches. So dito po sa may Espanya Antipolo, meron din po tayong 24 inches. Mali at passable na rin po to sa sa all types of vehicle, maliban lang po sa iba nating malalaking sasakyan na magdalakas loob na dumaan dito. So dito po sa sa Espanya P. Margal 9 to 10 inches, Espanya M. de la Puente 13 to 14 inches. Diretso naman po ng mga tubig dito sa Manila area, mabababa naman po at mga gutter deep, so passable naman po to. Dumako naman po tayo dito po sa may area naman ng Marikina. Bali, ang Marikina naman po, wala naman pong problema, no? Ang matataas pa po nating mga pagbahay dito po sa may Navotas area. Dito po sa may M. Nabal, meron po tayong 32 inches. At sa Governor Pascual, meron pong 20 inches sa all types of vehicle to. So, dito po sa may Pasay, ang mataas lang po dito ay yung airport road, domestic road, na kung saan po meron po pa rin po tayong 13 inches. And sa TAF, northbound and southbound, 19 inches, at passable na po to sa light vehicle. Sa Quezon City naman po, meron po tayong E-Road, Araneta. Bali po, nasa 45 inches po to. Bali, paakyat po to ng chest deep. Ito po yung binabantayan natin. Sa dahilan po na pong mga bandang alas 11, nag-high tide na po tayo sa taas na 1.42 meters. So, ang pinangangambahan po natin dito, yung pag-umulan at high tide po tayo, magsasalubong po lahat yung galing sa tubig dagat at saka yung ibabagsak ng tubig ulan. Kaya saan po natin na yung mga ni-report po natin medyo tataas pa po to. Sir, nagpakalat na ba tayo ng ating mga taga-flood control team? Kasi may mga nakita tayong nagbubukas ngayon ng mga drainage o yung mga imbornal para nga po bumaba yung mga baha. Yes, ma'am. Bali po, kanina pa lang po, first morning, after in the morning, nagkaroon na po kami ng mobilization po ng mga tao. Maging dito po sa mga tinatawag na stranded nating mga pasahero. Bali, ito po yung binabantayan po nila at pinupuntahan yung mga identified flood-prone areas po natin. Sir, paalala na lang po sa ating mga motorista o yung mga aalis o lalabas pa ng kanilang mga bahay ngayong oras na to. Po ng mga kababayan natin, sa mga kapatid nating mga nasa kanila pa mga tahanan, wag na po tayong mag-attempt na lumabas. Lalo na ngayon po yung ganitong kalagayan ng ating panahon. At mai-stranded lang po kayo dahil may mga portion po ng mga rito na talagang mahirapang makaraan ng mga sasakyan. So sa ngayon, Ma'am po yung palabas po ng index niya, may kataasan pa rin po ang tubig dyan. At nagkakaroon din po lahat ng uri ng mga sasakyan, no? Sa ngayon po, Ma'am, ito lang po munang maibabahagi nating report sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng PTV4. Maraming salamat po sa inyong oras, MMDA Flood Control Information Center Team Leader Bobot Balbaboco. Mag-iingat po.